Hello, isang magandang araw po para sa ating lahat. At ngayon po ay meron tayong parang reaction video dun sa isang nag-comment dun sa ating short video about dun sa pagpapalit ng o-ring sa ating CO2 tank. Ito po ang comment niya, babasahin ko. Kulang ka sa info. Kung info mo idol, siguro kulang info mo idol. Paano kung bukas nila yan ng may hangin? Di na disgrasya pa sila. Sinama mo sana pag-check kung may hangin ang tank or wala. Yan. Maraming salamat po kay Jeff Mendoza. Yan. Bali po, ang pagpapalit po kasi ng o-ring sa ating CO2 tank, siyempre papalitan natin kapag nalaman nating sira. Yung pong CO2 tank natin, hindi po natin malalaman na sira yung o-ring kung yan po ay walang laman. Paano po natin malalaman na sira yung o-ring? Yan po ay, di ba, ito yung tangke. Kapag po tayo ay nagsalin, di ba, baril, nagsalin tayo at binuksan natin to, imbis na pumasok dun sa baril yung CO2, ay magkakaroon niya ng singaw dito sa likod na ito. Yung likod na yan. Sisingaw dyan yung CO2 at doon natin malalaman na singaw yung o-ring. O kaya naman, pag dinala natin to sa pakargahan at sinalang nila to sa mother tank para salinan, sisingaw rin dito yung CO2 at doon natin malalaman na sira yung o-ring. Ngayon po, halimbawa, hindi sinasadya, naisip lang natin na palitan ko kaya ng o-ring yung aking tangke at hindi mo alam kung may karga o wala. Ito pong tangke na to, may ano po to, may karga. Pang demo lang po natin. Testing natin. Ayan. May karga po itong CO2. Ngayon halimbawa po na pag-isipan natin na palitan yung o-ring, tatanggalin po natin tong screw na maliit dito. Ngayon po, kukuha tayo ng screw. Ito, meron tayong screw. Tatanggalin natin yung pinakang screw nya. Yan. Ito ba yung sinasabi siguro ni Kuya Jeff na maari itong makadisgrasya? Kakalasin po natin yung kanyang screw. Ayan po. Medyo masikip. Ayan na po, tanggal na po yung screw. Kita ba? Ayan. Ito na po yung screw. Kung mapapansin nyo po, tinanggal ko na yung screw. Hindi naman po siya nakadisgrasya. Hindi naman po siya sumabog o pumutok. Ngayon po, siyempre tatanggalin natin tong dulo para mapalitan yung o-ring. Kung sakali man hindi natin alam na wala itong laman o meron, siyempre pag niluwagan natin to, yan, maririnig nyo na, sumisirik na siya, di ba? Kapag pinihit nyo yan, siyempre lalabas yung hangin. Yan, patayin natin. Alam nyo na meron siyang hangin, CO2, meron siyang karga. Ibig po sabihin nun, safe siya kahit wala na po yung screw, hindi po yan nakakadisgrasya na Bali, pagka po ganun, siyempre ang gagawin po natin, buksan lang po natin at hintayin na po nating maubos yung karga niya o yung laman niya bago po natin tuluyang tanggalin. Yun po ang doon. Kaya baka safe naman po yung gawin. Sige po, tatanggalin ko muna yung hangin. Yung CO2 niya, uubusin ko muna.
At ayan na nga po, bali naubos ko na yung karga. Yan, wala na siyang laman. Saka po natin siya tatanggalin. Ikutin po natin yan. Kung mapapansin nyo, mahaba yung thread niyan bago siya matanggal. Diba? Matagal siya bago matanggal. Yun. Kapag po natanggal yan, ang papalitan po natin dyan, ito pong o-ring na rin dito. Yan po kasi yung pumipigil galing dun sa tangke. Yung tangke po kasi dapat pag nag-open po itong valve na plastic, dapat po dadaan po yun dito sa butas niyang maliit. Ayan, may butas po yung maliit, dapat po yan dadaan yan dyan papunta rito sa butas sa dulo. Ito pong o-ring ang nagpe-prevent para hindi dito lumabas yung CO2. Kasi pag dito lumabas, sa labas siya pupunta. Kaya ito po ang papalitan natin. Masin lang po natin. Ano po? At meron na po ako ditong pamalit. Ayan. Saka po natin babalik yung pinakang ulo nitong tangke. Ayan. At kasunod po yung screw na to, yung maliit na screw. Ayan nga po, babalik natin tong screw na to. Baka naman po isipin ng iba na ay wala naman palang silbi yung screw na yan, di tanggalin na lang natin. Hindi po ganoon, ano po. Ito pong screw na to ay para din po sa safety natin. Yan po kasi yung maglilimit dun sa ating pagbukas ng ating tangke. Kung mapapansin nyo po, kapag nakakabit yung screw na yan, ayan, yan po talaga, hindi po yan hinihigpitan ng sobrang higpit. Kasi pag hinigpitan nyo ng sobrang higpit yan, hindi na po ito iikot. Tutukod siya dun sa pinakang shafting. Yan po ay nagpe-prevent lang ng, ayan po, kung mapapansin nyo, may limit na yung bukas niya. Ayan, matigas na siya. Hanggang doon lang. Kumbaga yun lang yung pinakang galaw niya. Ayan, diba? Hindi nyo yan matatanggal kapag nakakabit to. Kumbaga yung pinakang limiter niya yan, yung screw na yan. At ang siya pang purpose niyan, yung screw na yan, kaya yan nakakabit. Halimbawa po, accidentally na lost thread itong thread nito. Yung thread nitong ulo na to, halimbawa po yan ay na lost thread nang ito po ay may laman na CO2, tatalsik po yan. Yun po ang pwedeng magkaroon ng disgrasya. Kaya importante po na nakakabit itong screw na to. Kahit ma-lost thread yung thread nitong pinakang ulo ng tangke, hindi po yan tatalsik, sasangga po yan dito sa screw na to. Pag ikas niyan, sasanggayan din sa screw na to at sisingaw yung CO2 niya dito lalabas. Hindi siya tatalsik para makadisgrasya. Kaya doon po sa iba na may mga ganitong tangke, minsan may mga kinakargahan ako na wala. Hanggat maaari po, kung nawala na yung screw o na-lost thread yung, madalas na-lost thread tong thread nito, yung pinakang Phillips screw. Palitan po natin. Huwag po natin hayaan na wala na lang siyang screw. Kasi importante rin po yung function niyan. Kaya po, kapag napalitan na po ng o-ring, ay pwede na po natin kargahan. At yun nga guys, hanggang dito na lang ang ating video. Sana naman ay may naibahagi ako sa inyo kahit konting kaalaman.
Kung kayo ay may mga katanungan na pwede kayong mag-comment dyan at susubukan nating sagutin yan sa abot ng ating mga kaya. Salamat!